si Noli Basol, kasamang Esberidad, Benjamin, at sa mga tagapakinig po ng kapinalig sa 13 Sanggunian ng LGU Iba. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayun. Mukhang medyo may nervous. First time kasi sa ayan, ganitong ano no, parang normal lang yan kasi sa social media search nung una talagang maninibago ka ano no. Ito po ano lang, kapihan lang talaga medyo relax lang po kayo. Kwentuhan lang to. Kanina tinatanong ko si Master Sergeant no Bugarin kung taga saan siya. Siya ay taga Botolan. Sabi ko nga, naalala ko 5 taon na ako sa Botolan kaya tanda ko itan kahit paano mag-ilgon sa Sambal Botolan. Ikaw sir, alam mo pa rin. Sambal Botolan. Sambal Botolan talaga. Yung mga Aute Amake. Lalo ngayon mayroon isang banda no, Aute Amake ang ano no. Yung Botolan. Aute, parang expression yan. Parang pag nagulat daw yung mga katutubo nating Aute. Expression po yan. No? Expression sa mga taga-ba. Ayan, yung mga nakikinig nating taga-Botolan. No? Naku, napakasarap po talaga mag-Botolan. Ako'y aliw na aliw nung ako'y may kausap na Botolan kasi yung mayroon kasi kagawad dyan. Pag ikaw ay Botolenyo, yung salitang mahulay, ang daming merong mahulay, hayhulay, bapanhulay. Hindi ko natatanungin sa ano dyan kung anong ibig sabihin nyo, yung mahulay, ba't mayroon pang bapanhulay, ano? Bakit nga ba? Sinasabi po, Sek, na pag sinabi pong mahulay is malaki. Malaki. Tapos pag bapan is sobrang laki. Yung pala yun. Tapos yung pa yung alam na ngayon nila no? Bapanhulay, amake, sobrang laki pala yun. Pag nagulat. Okay po. Sarge, alam po namin na kayo ay magiging napaka-abala bukas. No? Opo. For the first time kasi, yung kababayan yung gobernador. Kababayan. Naging mayor din po ninyo. Pinanganak na ho ba kayo nung naging mayor siya? Parang hindi pa po. Hindi pa kasi 80s pa 'yun ano. Mayor ng Botolan, no? Pero pinanganak na siya nung naging gobernador. Kung 80s po pinanganak na rin po ako kaya lang hindi ko pa po naabutan yung pagiging mayor niya. Kasi bata pa po si Sarge Bugarin ano. So bukas mayroon nakatakdang gawain. Siyempre yung mga nakikinig na nagtatanong, ano bang mga apektadong mga lansangan ang maaring maapektuhan sakaling nandito na sa bayan ng Iba yung funeral procession po ni dating Governor Amordeloso. Inform na rin natin yung mga kababayan natin, Sek, no? Kung bakit ba dito busy tayo? Dahil tayo mag-host ng funeral dahil dito ililibing sa Iba Memorial dito sa public cemetery natin. At tapos magkakaroon pa kasi ng necrological services. So Sarge, ano ba yung mga traffic arrangement na ginawa ng ating otoridad? Bali bukas po, ang nakataktang libing ng ating dating provincial governor ng Zambales ay aalis sa kanilang bahay sa ganap na 7 ng umaga. Alas 7. Opo. Tapos darating po sa provincial capital ng ganap na 30 ng umaga sa gaganaping necrological. So mga 1 oras pala yan. 1 oras. Isa't kalahating oras yata, ano? Kasi maglalakad ba? Maglalakad ba? Bali, ano po siya? May motorcade mula sa Botolan. Mula sa Botolan po. From Botolan to Iba, naka-motorcade sila. Bali, magiging abala po ang kabuong barangay ng Palanginan, yung national highway natin. Lahat po ng kanto is isasara natin habang dumadaan yung funeral honor. Lahat po ng kanto mula sa kunyari pagpasok ng Botolan ng motorcade mula sa Palanginan, ang unang kanto diyan yung sa tapat ng di ba? Bulwagan. Yung sa may LTO po. Mga anong oras po isasara ho ba 'yon? Habang padaan po yung funeral honor, pansamantalang isasara po yung So, pagdating nila, expected na darating yan ng alas 8 dyan sa may kanto ng LTO at saka Bulwagan. So, pagdating ho dyan, isasara na, saan po dadaan yung mga nakasunod sa kanila? Yung mga hindi kasama. Yung hindi kasama. Yung hindi kasama sa funeral procession. Saan po sila dadaan? Pansamantalang ipapatabi muna sila sir hanggang matapos po muna yung procession. Para hindi sila makabala sa ating okay.
So yung Posisyon ng- kung halimbawa po nakalampas na yung motorcade doon sa may kanto ng LTO, saan ho pwede ho bang kumanan na sila doon sa may papuntang engineering? Maaari naman po yung mga alternate route natin na Opo. pwede natin gamitin dito sa bayan ng iba. Doon na po sila padadaanin. So, linawin ho natin, pagdating nila ng LTO, yung unahan, lumampas na sa tapos ang likod nila ay nakalampas na ng LTO, pwede nang kumanan. Opo, pwede na po. Kumanan. Tapos, Papasok ng dire-diretso na lang po yan. Balili, Sa bypass. Via bypass to Govic. Govic. Okay. Yan po yung galing ka ng south. Di ba? Opo, opo. Paano naman po yung galing Galing doon north. sa north? Kunyari, Bangan Talinga. Padadaanin na rin po sila sa may Phoenix gasoline station sa may Bangan Talinga. Tapos naakyat ng Unsang. Opo. Ng Unsang. Anong oras po bawal doon? Bali, sasara na po yan ng 7. 7 pa lang, nakasara 7 na pa yung lang nakasara na. Oo. So, ang mga kalsada natin na yung mga galing norte na papuntang south ay i-divert na natin yung traffic from Phoenix ng Bangan Talinga Para Govic na lahat. Govic lahat. na lahat. Opo. Paano po yung mga estudyante na hindi pa nakapasok? Na galing doon? Hahanapan na lang po natin sila ng alternate route, sir. Para hindi sila Mga saan po makabala kaya sa- yan? Mga saan po kaya yan? Yung mga bypass road po natin na pwede natin gamitin tapos sa Lipay Dingin. Okay. Kunyari yung Santo Rosario. Doon na lang. Opo. Okay. So, yung mga wala namang kinalaman, walang masyadong transaksyon dito sa bayan ng iba, dire-diretso lang. Lahat yan, pag galing ka ng north, ay dire-diretso ka ng, pagdating mo sa may Phoenix ka corner, dire-diretso ka pa, akyat ng Unsang, diretso Govic Highway, labas din ng LTO. LTO din po. LTO. So, hindi siya lalabas dun sa may CSI. Opo. hindi. Bawal. Kasi, So, maliwanag po yan, ano? Mm. So, para sigurado lang kasi hindi natin alam yung mga nag-aabang din, ano? and I think, may coordination na rin sa mga sa school, lalo-lalo na yung Zambales National High School and Mas iba maaga elementary Mas school. maaga nilang papasukin. Mas maaga nilang papasukin dahil I think magsasalubong din sila sa kalsada yung mga estudyante. Okay. Oo, parang ganun yung pagkarinig ko. Yun yung dumating sa aking balita. So, ang mga alternate route natin, Sarge Bugarin, ay halimbawa, yung mga estudyante, may papuntang Santo Rosario, padadaanin nyo pa rin ng Santo Rosario. Opo. Tama po, Santo Rosario. Hindi lang sila padadaanin dito sa mga areas na dadaanan ng funeral procession ni Governor De Loso, lalo na yung papunta ng police station. Kasi after Opo. di ba? Yes, sir. Okay. So yung mga yung mga residente ng Zone 1, kasi ang diyan, ang affected na mga areas ay ang legislative building, di ba? Opo. Tapos yung simbahan. Paano po ngayon, sa bagay wala pa, no? Paano po ngayon yung mga gagaling ng south, dumaan ng Govic Highway, saan sila lulusot? Yung daan papuntang Kapitolyo mula Banyo ay sasarado nyo rin? Bali yung Govic Highway, sir. Pwede naman pong accessible naman yung daan. Accessible yun. Kunyari, pero halimbawa ang labi ni Governor De Loso po ay nasa simbahan na. So isasara nyo ba yan? Isasara na po yung... Okay, So technically, during the whole event, nakasara ang So wala mo nang dadaan talaga sa poblasyon area. Yes. Lalo hanggang Zone 5. Lahat is nasa Govic area, lahat ng traffic, yung flow ng traffic is nasa iba. So lahat naman po ng mga iskinita, may mga nakatambay naman po kayong tao, ano po? Lahat po. Lahat po. Lahat ng meron naman. So, Alas 7 pa lang po, nakadeploy na yung tropa natin. pero linawin lang natin, alas 7 ay nakasara na yung sa may Balili, yung doon sa pinag-checkpoint yun. Yes, Diba? yes, sir. Tapos doon naman sa Phoenix. Ayun, sir. So, ibig sabihin, buong umaga yan. Opo. Buong umaga pala. Technically, hindi nga buong umaga. Haabutin yata to ng tanghali, hapon eh. Kasi nakikita ko dito sa event na pinost ng LGU Oo. na yung necro nga is sa Capitol Legislative Building ng 8:30. Tapos yung mass
11. 11. Funeral mass is nasa 11 sa o'clock. cathedral. Oo. And then ang after the mass, ang takbo ng funeral is from simbahan, dadaan yan ng dito tayo sa may old municipal Market. building. Mm-mm. Doon tatagos Mm-mm. papuntang Save More, papuntang police station ng iba, Mm-mm. doon papasok papuntang Cemetery. public cemetery natin. Mm-mm. Bali from cathedral, maglalakad na yung family. Mm-mm. Tang- Yun na talaga ang funeral procession. Oo. Oo. So, malinaw na from Botolan to Legislative, nakasasakyan halos lahat. Lahat, oo. So kung dadaan yan ng police station, bakante naman yung galing ng Zone 5 kung papunta ka ng Lipay, Mm. 'di ba? And for sure yan, Sek, from galing sa Legislative papuntang Cathedral, maglalakad na rin yan Maglalakad. Kasi malapit, sobrang Mm. lapit lang Oo. naman So mga gaano karami ang tansya nyo, inaasahan yung mga tao ang talagang Sasama. dyan? Sa bagay tayo, manghuhula pa lang tayo, pero buong Sambales kasi yan, Malamang sir. May libo yan, I think yata mga mayors. Nagmamahal Oo. kay, Tata Amor. Kay Papo Go. Papo Amor. Mm. So parang beyond politics ito Lahat ng mga nakakatuwa na yung mga magkatunggaling ng mga eleksyon nagkakasama dito sa talagang kita mo yung maligayang ating puso na nagsasama-sama sa ganitong panahon ng pagluluksa ay nagsasama-sama ang ating butihing Governor Ibdani nandun kahapon nakaisa sa nagpahatid ng kumpadre niya pala yan kumpadre niya pala yan. And I think, Sek, lahat ng high ranking officials natin, Mm. government officials natin sa Sambales is pupunta rin. I think our good mayor will join or will participate doon sa event. And syempre hindi lang naman yung mga high ranking officials natin dito sa Sambales, kasama na rin diyan yung publiko. Halo-halo na yan Ang tanong diyan, how about the safety, Yung security, yung ng mga nandoon. May nilatag naman siguro kayong security dyan? plan. Security plan, sir. Meron naman sir. Bali, nakagawa po kami ng deployment plan. Lahat po ng iskinita natin bukas, bago pa lang magsimula is i-deploy na. Magdadagdag po ba kayo ng tao sa Bali, PNP? may kasama po kaming force multipliers. Andyan po yung puso natin tsaka yung BPATs. How Ay, about mga yung tanong. additional manpower ng PNP, sir? Nag-request ba kayo sa provincial ng Yun lang additional? po mga natin sir, mga FTP natin sa nama po namin. Yung mga trainees ba yan? Apo. Oo, nakikita kong pero gusto kong batiin yung ating iba PNP dahil sa Palanginan, nakikita ko sila araw-araw, naninita sila ng mga illegal parking. Opo, yun po kasi yung nagkukos ng traffic doon, lalo na sa Palanginan. Sa Yung buong, yung Hospital. area from hospital hanggang kanto ng Jollibee. Petron Bulilit, Apo. Jollibee. Nagsasaway sila doon kasi doon lang naman. Ikaw, Tsaka nakakatuwa talaga. Nakakatuwa ang iba police station sa tutulang yung pakiramdam natin secured tayo Pero mo tayo nasa People's Law Enforcement Board. Walang ka-challenge, walang may kaso walang nagrereklamo sa kapulisan natin. Parang ako, ito last 3 years, parang wala akong nabalitaan. Pero tingin ko naman, good Sek, boy talaga lahat at masipag. mas gusto ng kapulisan natin na walang kaso. Oo, At pati saka yung- walang kasi tatanungin din sila ng superior na bakit may Oo nga bakit Tsaka, mataas yung rate ng sabi, crime. hindi yata kailangan ng pleb dito sa iba Kasi wala namang sa bagay, kailangan kasi yung clearance, tayo nagbibigay. Pero talagang nakikita natin, yung initiative talaga ng, lalo si PD, yung pagiging active niya, lalo nitong pumutok yung mga naging problema sa mga eskwelahan, yung nagkaroon ng shooting incident. Talagang nakita natin yung, akala mo napakaraming police personnel ang iba police station kasi lahat ng mga lugar nakikita mo yung mga police na doon. Kasi ikaw, kung bilang isang residente ng kahit na saang saang lugar, pag makita ka ng police, feeling safe ka na Safe ka na nakikita mong police na may nagbabantay sa iyo sa kalsada, na itong lugar na to ay hindi pupuntahan or walang magaganap na krimen dito sa dahil
mag-aalangan na yung mga gagawa ng hindi maganda dahil may nakikitang kapulisan. Oo, talagang secured. Wala kang nababalitang umaabuso eh. Ang totoo lang yata dito yung kasabihan kapag pulis matulis. And take note, Sek, ha? Hindi sa ano ho yan, hindi kung ano pa man. Basta ibig sabihin, matulis sa pagmamahal, lalo sa mga kanilang may bahay. At Diba? take note, Sek, ha? Talagang nagtatrabaho yung PNP natin dahil, di ba nga, last week, tayo ay na-awardan Oo nga, yun nga pala. ng National Awardee. Ito pagkakatunaran natin, Sarge, na nabatiin namin kayo sa buong Municipal Police Station na nagagalak talaga ang pamalang lokal ng iba. Kasi hindi man mangyayari na tayo ay National Awardee doon sa Anti-Drug Abuse Council kung hindi dahil sa inisyatiba ng police station. Take note, ha? National Awardee. Oo, at malaking bahagi dyan yung PNP. kampanya ng Philippine National Police. Yes, kasama natin sila doon sa MADAC, doon sa Municipal Anti-Drug Abuse Council na isa rin sila sa mga nag-i-implement pagdating sa paglaban sa illegal na droga. So dalangin natin kasi parang sona yan eh. Kung gaano naging abala yung buong Philippine National Police nung ginanap yung State of the Nation Address, kala natin na ang pulis nandiyan pero talaga napakatindi ang kanilang security preparations, no. Ganon din palagay ko hindi natutulog ang ating iba PNP sapagkat first time to na mangyayari na mayroong ganitong malaking event na yung buong Sambales ay magsasama-sama. Lahat ng Sambalenyo mula sa iba't ibang munisipyo ay nandirito sa atin, no? Na makikipagprosesyon, makikipaglibing sa ating dating governor, no? So yung tanong namin kanina, sabi niyo lahat ng mga kanto may tatao. Pero siguro ang kasama nyo rito yung may mga civil society organizations tayo, Sarge, di ba, na tumutulong. May nandiyan yung Kabalikat, mayroon pang Highway Patrol Group. Sila ho ba makakasama natin yung mga grupong ito? Bali, hindi po namin sila na-inform. Ang na-itap namin dito is yung Poso at yung mga barangay. BPATS. BPATS. I think, Sek, ano na rin, sapat na rin. Dahil kung kasama natin yung mga BPATS natin ay may number din naman sila. Oo, yung BPATS yan, yung mga maganda pakinggan kaysa Barangay Tanod. Tanod. Oo, ano ba ibig sabihin ni Barangay Peace and Order Action Team. Yun pala ang ibig sabihin. Dati barangay police eh. Police ka pala. Pero tinanggal na yung bawal yun eh. Barangay police, bawal. Pero may mga slogan daw yung mga BPATS eh. Di ba kung yung security ay no ID, no entry, ay yung BPATS daw, no coffee, no duty. Yun lang. Pero biro lang yan. Pero siyempre kailangan pag nagtatanod ka magdamag, kailangan may kape talaga. Binabati natin lahat ng masisipag na tanod sa bawat barangay dito sa bayan ng iba. Mabuhay kayo. Sila, no? So, Sarge, hindi ka namin masyadong abalahin. Pero tanong lang namin, kagaya ng natanong ko kanina bagong program, kumusta naman ang pangkalatang sitwasyon ng peace and order dito sa ating bayan? Sa ngayon naman po is nakikita ko naman po at nararamdaman nyo naman po na tahimik ang bayan ng iba. Sa lalo na sa pakikipagtulungan ng ating LGU tsaka barangay captains sa po ng kanyang mga tanod, napapanatili yung katahimikan. Kung meron na pong incident na nangyayari, is na-action na naman po ng ating kapulisan. Ano ang nais sa pangunguna po ng aming anong nais yung sabihin sa mga na nakikinig ngayon, lalo dun sa pag-iingat? Kasi alam natin, may mga isolated din na incident na mga naakyat ng bahay. So, ano ang dapat nilang gawin para ma-prevent yung mga ganito? Kung may nalalaman man po kayo na incident na maaaring makakaluta sa ating kaso, wag po kayong mahihiyang pumunta sa aming police station para masolusyonan po natin yung mga naging problema. Anong pwede natin banggitin, Sarge, yung cellphone number ng hotline? May hotline ba? Yung hotline po namin is, kung meron po kayong papel, isulat niyo po yung 0998-598-5513. Ayan, sinusulat na po natin. I think naka-flash doon din sa screen natin, sa Facebook Live natin na yung screen o yung number, hotline number ng PNP. Nung panahon ni Chief PNP Nick Torre, meron silang 911. Yan po ba pa rin yan? Active pa rin po ba Active yun? 911? Bali sa amin po is inadapt po namin dahil yung dating panahon po ni General Torres,
Naka-deploy na po kaagad yung mga sasakyan natin sa by sector from isa sa north tapos isa po sa south. So pag Para- may tumawag pa rin po dun sa hotline 911, talagang Active makakapag-responde pa rin ho kayo. Opo. May mga tumatawag ho ba? Meron po. Marami Ay, po. pala naman. So ibig sabihin, asahan nyo ang pulis, no? Within 5 minutes, nandoon agad sa Sa lokasyon. isip. Oo. Hindi kagaya nung kwento noon ni Secretary Barbers nung araw pa, nung mga 1980s pa, no? Yung response time ng mga pulis daw, pag Singapore, within 5 minutes, nandoon. Tama. Ngayon sa atin, kaya na. Ang Amerika daw, American Police, within 3 minutes, nandoon agad. Sa pag tumawag, ang Japan, within 2 minutes, sumagot si Secretary Barbers, dating secretary ng DILG yun, na kung matatanda nyo, si Robert Barbers. Sabi niya, wala kayo sa Pilipinas. Napakabilis namin. Bago pa mangyari ang krimen, ang pulis nandoon na. Bakit? Sila mismo yung gumagawa sa niya. May mga nasasagot doon eh. Ganong kabilis, no? Pero it's good. Ang pulis natin, ang ganda ng napakaganda ng reforma. Wala na tayong nababalitaan. Lalong-lalo na pinagmamalaki nating bayan ng iba. At CODUSEC sa provincial police office natin, headed by our Colonel Ariola. Kailan ba yun? Last December, may event sila and I was invited. Tinur niya ako, Sek eh. Meron doon sa taas ng provincial office. Meron doon command center. Ang ganda. Dito sa provincial command, sa kampo. Puro screen siya. And then namomonitor nila lahat ng kada munisipyo from Subic hanggang Santa Cruz. At yung camera ninyo na worn van camera, nakalagay din doon kaya nakikita ng provincial office kung ano yung ganda. Kunwari, may tawag. Iba police station, may report na ganito. Pag sila ay lumakad, naka-body camera at nakikita nila. At namomonitor mismo ng provincial office natin kung talaga bang pununtahan ng mga kapulisan sa kada munisipyo. Ang gandang bagay na yun. So ang mga kapulisan natin di maaaring pabanjing-banjing lang. At mamaya, talagang trabaho. At mamaya, Sek, pag-uusapan natin, meron tayong in-upgrade or meron tayong programa pagdating sa peace and order and disaster preparedness. Balita natin kay Sarge na within this year or next year magkakaroon na ng within this year talaga. Within mga this year. CCTV yung mga strategic location natin. Yes, we nag-appropriate tayo. Yes, mga we 15 million yata yan. last session nag-approve po kami mga kababayan po natin ng pondo ng about 15 million plus for mula sa LDREAM. Mula sa LDREAM Fund 2026 for this year ang phase 1 na nagkakahalaga ng 8 million pesos for the backbone fiber and the installation ng command center and also yung CCTV camera along national highway. Mas mapapabilis lalo yung pagkilos ng ating kapulisan pagkat mayroon marami ng mga information silang masasagap. And that is continuing appropriation, Sec, dahil next year yung last part naman which is the phase 2 ay nag-allocate naman tayo ng 6 million pesos from the LDREAM Fund para naman ma-cover naman natin yung mga inner barangays para mag-set up ng CCTV cameras. Mas mapapadali yung paglutas ng mga krimen. And take note, Saka, hindi lang simpleng CCTV cameras yun. High definition and high specs na camera na i-install natin na kahit chismisan ng kapitbahay. Sabi yung biruan nga, kahit chismisan ng magkapitbahay, maririnig. Dahil may voice recognition at saka naririnig natin yung That is so good. Kaya tuwang-tuwa ka, sir, dahil ikaw chairman ng Peace and Order. At siyempre yung ating iba police station. At hindi na mahihirapan. Hindi na mahihirapan in comes in crime solving. Kasi, Sarge, Master, na bilang punong barangay naranasan ko yan eh. May doon na may CCTV cameras sa Palanginan pero hindi naman covered kasi lahat dahil minimum lang naman yung pondo namin. Ang challenge sa amin in comes in crime solving is yung hihingi pa kami ng authority
or susulat ba kami sa may-ari ng establishment Para mabuksan yung para CCTV. mabuksan yung CCTV. Pero dito kasi sa atin, at least, Tayo na. may Tsaka may command center tayo. may full access tayo. It Doon sa comes mga in equipment. yes, na- and I believe may magdi-detain ng isang pulis doon sa command center, no ho, na kasama ng L-Dream at ng poso natin sa So pagmo-monitor. asahan ang pinaka most efficient na police response na gagawin ng ating kapulisan. Yes. At sana ganun yan sa buong Pilipinas. Mas mapapadali ang trabaho ng ating And kapulisan. take note saka, hindi, pag sinabi natin command center, hindi lang yung lalagyanan lang ng CCTV camera. And I think pati sa communication, may binudget na rin yata ang ating munisipyo. Hopefully by next year, mabudgetan ng yung central communication sa lahat ng barangay, police, enforcement At department. saka connected dyan, may link doon sa ating police station. Mas mabilis yung response ng ano. Okay. Huwag na nating patagalin si Sarge, no? Siguro pabatiin na lang natin siya at kung mayroon pang gustong Mga sabihin. huling paalala. On behalf of the siyempre Chief of Police, nakalimutan Jefferson. natin, pakibanggit na rin kasi ang pinaka most senior police officer sa mga IC Executive Master Sergeant Bugarin. Sarge, nasa inyong pagkakataon? Magandang umaga po ulit. Sa ngalan po ng aming Acting Chief of Police, Police Major John Jefferson de los Reyes, ipinapaabot po namin ang ang aming tungkulin na gagawin namin sa buong bayan ng Iba. Yun lamang po. Pasensya na po at medyo Kabado talaga. Sige, sir. naliligaw yung Hindi, ano na lang, Sec. Paalala na lang para bukas. Oo. bukas po ulit, gaganapin yung paglilibing sa ating former governor. Iwasan na po muna natin yung daan ng Palanginan at isasara po pansamantala yung daan para magbigay daan sa ating posisyon ng funeral honor ng ating former governor. Pagpasensyahan niyo po sa mga maabala sa inyong mga lakad. Salamat po. Siguro So, naman yun. maintindihan nila yun. Sige sir, maraming salamat po sa inyong diyan po muna kayo ha. At samantala mga kaibigan, narito po muna ang mga pangunahing balita. Ihatid sa inyo ng ating newscaster si Aljon Dale Al Medina. Pakinggan po natin ang mga pangunahing balita. Muli, magandang umaga mga Ibanyans. Narito po muli tayo sa ating segment ng ating programang Kapiyan sa Sanggunian, ang Balitaan sa Sanggunian. Ito po ang inyong kapinalig sa Balitaan, Aljon Dale Al Medina. Kaya't ngayon, halina't makinig sa mga nagbabagang balita. Mga paghahanda para sa libing ni yumaong dating Gobernador De Loso bukas, ikinakasana. Iba Comprehensive Nutrition Program, lusot na sa ikalawang pagbasa. At paglalagay ng mga high-end CCTV sa bayan ng Iba, pinagtibay sa konseho. Para po sa ating balitang lokal, narito na po ang detalye. Ikinakasana ang mga pinal na detalye para sa paghahanda ng libing bukas ni yumaong dating Gobernador Amor Dominado De Loso. Sa huling update ni Kagawad Ailer John Falyurin, ang funeral procession ay magsisimula ng alas 7 ng umaga mula sa tahanan ng De Loso sa Botolan, Zambales, patungo sa Zambales Legislative Building para sa necrological services, sa ganap na alas 8:30 ng umaga. Kasunod naman ito ang funeral mass sa St. Augustine Cathedral Parish sa ganap na alas 11 ng umaga. Pagkaraay, tutuloy na ang prosesyon ng libing hanggang Barangay Lipay Dingin Panibuatan sa Iba Public Cemetery. Panawagan naman po sa mga estudyanteng papasok, gayon din naman po sa mga maghahatid ng mga estudyante na sarado po ang main highway mula tulay ng Zone 6 hanggang Kapitolyo ng alas 7:30 ng umaga at mula Katedral hanggang Paliparan naman ng alas 9:30 ng umaga. Inuulit ko po para sa mga estudyanteng papasok bukas at gayon din naman po sa mga maghahatid ng kanilang mga mag-aaral, sarado po ang ating mga main highway mula tulay ng Zone 6 hanggang Kapitolyo sa ganap na alas 7:30 ng umaga.
at gayon din naman sa Katedral hanggang Paliparan naman sa ganap na alas 9:30 ng umaga. At balitaan naman po sa nagdaang sesyon, pumasa na sa ikalawang pagbasa noong nagdaang sesyon ang panukalang ordinansa naglalayong maitatag ang IBA Comprehensive Nutrition Program sa bayan ng IBA. Ayon kay Kagawad Edison Martinez, Chairman ng Committee on Nutrition and Sanitation, ganap na mai-institutionalize ang 12 national policies ng programa ng nutrisyon, katulad ng pagpapatibay ng programa ng First 1,000 Days of Life, pagmomonitor ng Executive Order No. 51 o ang Milk Code para sa ating mga pamilihan, pagsusuri ng iodized salt, at pagtataguyod ng breastfeeding at infant and young child feeding, at ang pagbibigay ng pasilidad sa mga nutrition support. At ngayon din naman po sa panaman pong balita mula sa ating sesyon, pinagtibay sa nagdaang sesyon ng Konseho ang resolusyong naglalayong magkaroon ng multi-year agreement o contract ang ating butihing mayora para sa pagkakabit ng IBA Resilience Lifeline Surveillance System kasama ang Central Emergency Operations Hub sa bayan ng IBA. Ayon kay SB Edison Martinez, ang layunin ng nasabing resolusyon ay aniya investment para sa kaligtasan, kahandaan sa sakuna at mas maayos sa serbisyo publiko. Makakatulong din, aniya, ang resolusyong ito sa crime prevention at investigation, disaster response, traffic response and enforcement, at transparency at accountability. Dagdag pa niya, ang nasabing CCTV ay hindi ordinaryong kamera, bagkus moderno at maaaring makasagap ng malinaw na mga tunog o usapan. Gayun din naman ay ang malinaw na makikita kahit ang mga plate number ng mga sasakyan. Ang magiging monitoring at command center ay mula naman sa ating LDRIM office, so ang ating LDRRM office. Saklaw ng pagkakabit na nasabing surveillance system ang ilang piling lugar mula Barangay Palanginan hanggang Barangay San Agustin, tulad ng National at Municipal Highway, ang ating public market, mga municipal boundaries at mga municipal offices. Mga kapinalig sa balitaan, ninyo pong napakinggan ang mga nagbabagang balitang hatid namin sa inyo dito sa ating programa. Muli, ito po ang inyong kapinalig sa balitaan, Aljon Dale Almedina. Live po dito sa ating IBA Municipal Hall at sa radyo natin 105.7 FM. Ito po ang ating programang Balitaan sa Sanggunian. Magbabalik po ang ating programa makalipas ng ilang mga paalaala. Mabuhay, Ibanyans! Narito na ang iba pang detalye kaugnay sa ating plastic diversion program. Ang araw ng magiging palitan ay tuwing Huwebes lamang at mayroong nakalaang oras lamang bawat barangay. Sa araw at oras na ito, maaring magdala ng mga ipapapalit na plastics. Ang mga maipapapalit ay may kaakibat na credit points. At ang mga credit points na ito ay maaaring magamit sa pagbili ng mga goods. Narito ang mga kaakibat na puntos sa bawat kilo ng plastic na maipapapalit. Plastic bottles, clear at colored, 10 points per kilogram. Ang ating mga cup and rings ay 50 points per kilogram. Para naman sa mga plastic bag, ang sando bag at sachet ay 100 points per kilogram. Para naman sa mga plastic containers, ang clear ay 10 points per kilogram. Ang colored naman ay 5 points per kilogram. Para naman sa mga plastic utensils tulad ng spoon, fork, at knife ay 10 points per kilogram. Tandaan, ang minimum na kilo na maaaring maipapalit ay 3 kilograms. Ang kilong mas mababa rito ay hindi pa maaaring magamit. Kaya ngayon pa lamang, magsimula na tayong mag-ipon, Ibanyans. Dahil tandaan, Tayo para sa malinis na bayan at kalikasan. Mabuhay, Ibanyans! Ngayon ay ipapakita na namin ang magiging sistema ng palitan ng ating incentive program. Sa bawat barangay ay magkakaroon ng designated area kung saan maaaring dalhin ang mga naipong plastik. Ipatatala sa ating record desk ang pangalan, uri, at
dami ng plastik na inyong dadalhin. Ito ay upang mamonitor ang inyong mga naiipon at nagamit na credit points. Magbibigay din tayo ng stub na magsisilbi ninyong kopya. Paalala, 3 kilo ang minimum na pwedeng ipapalit. Matapos magpatala, maaari nang magpapalit ng goods ayon sa kaakibat na puntos nito. Maaari rin namang hindi ito gamitin at ipunin pansamantala. O diba? Walang kahirap-hirap. Kaya tara na, tambayan na. Sama-sama tayo para sa malinis na bayan at kalikasan. Ayan, nagbabalik po mga kapinalig ang ating palatuntunan na dito pa rin sa 105.7 radyo natin at sa LGU Iba Facebook page ng ating bayan. At kami po muli ang inyong mga lingkod, no? After the break, kasama pa rin natin ang ating kapinalig Ray Dagbilyamin. Yun. At yun nga. Biglang nawala. Bigla akong nawala sa at yun, talagang napakalaki ng event natin tomorrow na paghahanda, Sek, no? At nakakalungkot man, pero ganun talaga ang buhay, no? Talagang darating sa punto ng ating buhay na tayo ay lilisan sa mundong ito. Yes, at makita natin yung paglalakbay ng isang Papo o Tata Amor, no? Talagang maraming buhay ang nahipo, no? Na nabigyan ng inspirasyon, kaya naman makita natin yung buhos ng pakikiramay ng mga Sambalenyo. At talagang alam natin na siya ay malaking may laking ambag. Yes, ambag ang iniwan sa ating Malaking ambag. Lalo yung style of leadership at saka paglilingkod ay talagang hahanap-hanapin. Yes. Kaya nagluluksa ang sambayanan, no? At bukas nga po ay bibigay ng buong Sambalenyo ang huling respeto sa ating dating governor. At ihahatid natin siya sa huling himlayan niya. Kasabi nga ni Bishop Bart na nag-alay ng isang misa ng doon sa nung isang araw, yung pangalang Amor kasi talagang sabi niya yun din ang prinsipyo niya. Amor is pagmamahal. Love. Sabi nga niya bihira daw yung pangalang Amor sa lalaki. Kasi ang amor ay sa babae. Pero sabi niya nakakasiguro si Bishop Bart na yung pangalan ni Tata Amor ay pinanindigan niya. Sinabuhay niya, no? Yung kanyang amor. No? Sa Italy, amore. Pagmamahal, no? Amore. Kaya doon daw sa Italia, yung amor de amore ay parang common na yan. Pero pag dito raw binanggit sa atin yan, talagang that is something. So, ayun po. Bukas po ay isang malaking event ang magaganap para doon po sa mga nanonood sa atin sa ating palatuntunan at nakikinig sa 105.7 radyo natin. Bukas po ay alas 7 ng umaga ay magkakaroon ng funeral procession, motorcade from dun sa house po, sa tahanan po ng mga Diloso sa Barangay Tampo, no? Tampo pa ba yun? Di ba Bato? Tampo yun. Tampo. Tampo yung kabila. Mula doon sa bahay nila ay magkakaroon ng funeral motorcade ng kanyang labi, no? Alas 7. At inaasang darating ng 8:30 dito po sa Legislative Building para naman sa necrological services. At matapos siguro yan, diretso agad sa funeral mass. Yes. Diyan Iba Cathedral pagkat diyan po nga ililibing sa... Pag ganyan funeral mass, Sek, mga 1 oras yan. O mahigit. Minimum yan na mga 1 hour. Okay. Then from Cathedral ay maglalakad na yung family and yung mga kasama na makikilibing papuntang Old Municipal Building.
tapos maglalakad hanggang Save More, Oo. and then hanggang police station. Doon napapasok sa police station papuntang Iba Public Yes, Cemetery. pagkagaling sa legislative building at tapos ang necrological services ay diretso na yan sa katedral. No, doon lang gaganapin ang misa. After that ay dadaan ng Magsaysay Avenue. Magsaysay Avenue. Yung one way diyan. Kahabaan ng Tapos Magsaysay dadaan sa dating municipal building natin. building. Diretso diyan sa may kahabaan ng Zone 1. Tapos liliko sa police station ng Iba, tapos diretso na ng Lipay. Public Cemetery. Doon po yung himlay, no? Kasi nandun din yata yung kanyang may bahay. Yes, ang dating mayor din ng Botolan, si Madam Sally. Yung naging kasama niya sa LGU Iba nung siya ay naging secretary. Clerk yata si Oh, Madam yes. Sally. So, kaya ang ating pong gobernador at ang mga kumbaga nakatala na sa kasaysayan, nandiyan sa marker ay dito na may yung una si Madam Sally Pointer Deloso at ngayon na bukas naman ay si dating governor Amor Deloso. Tigabangan talinga yan si Madam Sally. So yun po, bukas po yan at talagang malaking security preparations ang gagawin ng pamalang lokal ng Iba, lahat tigit ng Public Order and Safety Unit ng POSO at ganoon din ng Iba Police Station. Ngayon dadako ho tayo sa ibang mga usapin. Ikaw ba'y nakinig nung SONA? No, nakinig ako, Sek. Oo. Kahit na replay, talagang pinanood ko talaga eh. Nung nanood ka ng SONA, hindi ka naman napagalitan, sir? Hindi naman. O kasi may kumpare ko na pagalitan. Ayan na naman tayo, Oo. Sek. Sabi niya, saan ka ba galing? Galing akong SONA. Kanina pa tapos ang SONA, bakit ating gabi ka na? Sa bang SONA ang pinuntahan mo? Yung pala SONABAT. Sauna ba? SONABAT palang pinuntahan niya. Kala kong SONA, sabi niya, SONABAT pala. O kaya ikaw siguradong hindi napagalitan. Yun po, siyempre siguro kagawad, kapinaligredag, mayroong mga nanonood, ano man ang tinatayo ang paniniwala sa politika, ay marami sigurong may isang common doon na talagang gustong-gusto natin, lalo sa atin. Yung binagit ng Pangulo, ikalimang SONA ng Pangulo to, State of the Nation Address ng Pangulo, yung talagang nagkaroon ng standing ovation. Yes, pinalakpakan. Pinalakpakan, oo. Ang sinasabi niya, panahon na para alisin ang system loss, ng kuryente. Yung sinisingil na systems loss. Oo. Lalo na doon sa pati yung value added tax, no? And na-recall ko doon sa yung sinabi niya, parang ang sabi niya, hindi naman dapat na ipasalo sa mga consumer. Yung mga bagay na wala naman siyang kinalaman. Oh, yes. Sabi nga niya, we demand it. No, hindi we request, no? We don't request it, but we demand it. It na tanggalin na. Yes. At of course, baka yung ating mga kababayan ay nag-expect na yan ay sa susunod na billing ay mangyayari na, medyo maghihintay ho tayo ng konti kasi kailangan nung amyendahan yung IPERA law. Na ano bang ibig sabihin? Energy, power, industry, electric power industry, regulatory Reform Act. At nandun po sa IPERA na yan, yung paniningil, pagsasabi na maaaring ipasa ng mga supplier at distributor ang pagkalugi ng kuryente habang ito ay bumibiyahe hanggang makarating sa ating mga tahanan. Yan ang ibig sabihin yan. Yung nawawala habang bumibiyahe yung kuryente sa mga kable. Oo. Na hindi naman natin kasalanan. Oo. Kung bakit nawawala, di ba? Ngayon ikaw ang chairman kasi, and although hindi ikaw ang chairman ng Power and Energy, ikaw naman ang chairman ng Trade and Commerce. Yes. O bilang sa point of view ng Trade and Commerce, ano sa tingin mo magiging epekto kung sakali nga mawawala yung system loss na bagamat alam natin na medyo tinututulan din. Tinututulan din ng ating mga distributor. Yes. Pero nandito na rin lang yung tawagin na rin natin. Tawagin na natin. Bigyan na natin ng upuan yan. Andito ang chairman ng ating barangay affairs. Yan. Paano na natin? Paano na natin dito sa gitna? Ating chairman. Yun. Nakahabol. Kala ko dalawa na naman tayo. May mas gwapo pa sa atin, Sek, na dumabol.
So pabatiin natin ang napakasipag na Liga ng mga Barangay, LNB President ng Bayan ng Iba, ang walang kakupas-kupas, no? Paano pa? Simpatiko. Ang walang kasablay-sablay na sa kapugian, the Honorable Richard Redondo. Maraming po salamat. Gagagaling ko Kuya Sek doon sa Nutrition Month ng ating municipal. Dito sa Zone 5. Zone 5. Oo. So galing po tayo doon para makiisa doon sa napakagandang programa. Oo. Ano po? Kaya ako humabol din dito. Oo. Kasi may committee May meeting committee din. meeting Ayan, kami. oo. Kaya wala kang kawala. Oo. Wala kang kawala. Akala ko tapos na. Oo, hindi pa. Oo, Tapos kasi kung pa lang. sumilip ako lang hindi pa tapos pa. Hindi ako. But anyway, good morning po sa ating lahat. Sa Ayan, lahat po oo. ng nakikinig. Kung pinag-uusapan natin, although yung pinag-uusapan namin yung system loss, no? Mm. ng Apo. power, siyempre nabanggit nyo yung nutrition. Ayan. Meron naman, no? Meron. Meron Yeah, naman. Sige, yeah. ayan, sige. Nutrition, pag pinag-usapan ng nutrition, talaga napakalusog naman. Walang ka-problema. Magda-diet na yan, Sek. Oo, kaya Magda-diet. model lang na kalusugan po si natin. Hindi lang model ng kalusugan, kagwapuhan pa din. Kaya nagdadalawang isip ako kung paupin natin dito kasi nawawala yung ating kagwapuhan pag Dati, ikaw lang ang kaagaw ko sa Guapapuan, Sek. Ngayon, dalawa na kayo. Oo nga. So, yan, pag-usapan natin konti kasi meron tayong pinag-usapang nutrition program ordinance, hindi ba? Yes. Na tungkulin natin na ang ating mga kababayan mula sa pagsilang hanggang sa paglaki, lalo na yung first 1,000 First 1,000 days 1,000 ng days. bata. Yes. Palagay ko, interesado si Kapitan dyan dahil siyempre yung lugar niya, napakaraming bata. Populasyon. Talagang pabrika yata ng bata yung ang populasyon. So, ano ba ang advantage dito na mayroon tayong institutionalized nutrition program dito sa ating bayan? Isang pinakamahalaga kasi dito na maidatag natin sa ating mga kababayan na kung gaano kahalaga at kaimportante na magbigyan sila ng kaalaman, Tamang guidance. tamang guidance dito po sa ating pag-aalaga sa ating mga anak. Kasi ang tinuturo talaga natin, yung kalusugan ay nagsisimula dito sa tahanan. Yes. Kung ano po yung naituturo ng ating mga magulang. At sa eskwelahan naman, dito na pinagtitibay ito Yes. ng ating mga magigiting na guro. So nagtutulungan dapat. Nagtutulungan. Pagdating sa nutrition, dapat nagtutulungan ang tahanan. At Kaya ang may eskwelahan. sa mga paaralan, may mga ano rin sila, di May ba? mga feeding program. Yes, oo. Opo, may feeding program. Kaya ang munisipyo po natin sa pangunan ni Butihing Mayor natin, Irene Maniquis Binan, talagang nakasuporta sa programang ito. Talagang ang ating bawat daycare, bawat mga schools natin talagang ay tuloy-tuloy ang programa Yes. para po sa kalusugan At dahil natin, sa mga bata. ordinansang malapit na nating ipasa, nakakasiguro tayo na mayroong pondong ilalaan para Naman. sa mga feeding program doon sa first 1,000 days. Hindi lang feeding program, Sek, pati yung immunization at yung mga vaccine, Pagbibigay ng mga vitamina, bakuna, lahat po yan. para sa mga bata. Kasama First yun. time to magkakaroon tayo ng talagang ordinansa. Yes. Talagang makakasiguro na habang nandito ang pamalang lokal. May no? pondo, may pondo. lalako, may Pero palagay ko ang barangay din naglalaan dyan. Tama po ba, Kapitan? Yes po, meron po. Meron din kayo Opo, nilalaan opo. para sa ano? Kadadaos din po namin kahapon sa aming barangay. So, kaisa po tayo sa programa ng munisipyo, binababa po yan sa level ng barangay. Kaya po tayo naglalaan din ng pondo para may sakatuparan anumang mga programa na ibibigay Yes. po sa atin. Oo. So, kung may programa ang munisipyo para sa nutrisyon, ganun din sa mga barangay. Kada Yes, po. barangay may mga programa. At syempre, masaya dyan si Kapitan kapag lahat ng barangay ay may programa. Ibig sabihin, dahil siyang namumuno ng mga liga ng mga barangay, kapag maunlad ang kalusugan ng bawat barangay, syempre, ibig sabihin, malaking bahagi doon ang liga ng mga barangay. Ayan, no. Batiin ko na rin yung aking mga kasama, mga punong barangay at mga kagawad. Sige. Magandang umaga po. Magandang umaga. Ayan, no. At saka mayroon pa rin yata siyang bunso si Kapitan Ano? Busok apo. Oo, yan, yun. Oo. Apo ko, 6 na. Oo, at saka... Ilan na apo mo? 6. 6? 6. Parang Tama ano? ba yun? Dalawa. Hindi ka halatang ano? 6. Hindi ka halatang lolo na. Oo. O dahil ang lolo maraming gastusin, masaya rin siguro siya doon sa pinag-uusapan natin na mababawasan ng bayarin natin kapag natuloy yung Yes. sinabi ng Pangulo ng System, o bawasan pagpasal. na yan. Oo. Ano ba ang take mo doon sa Kap?
sa pagbalak ng Pangulo, yung kautusan ng Pangulo na alisin na yung system loss na yan? Yun po pinakamagandang balita na narinig po natin doon sa zona ng ating Pangulo. Pinalampakan talaga yung word. Talagang standing ovation dyan. Mm. Ngayon, ang ating pong mitiin ay talagang mabigyan na sa katuparan kasi inaasahan na po So yan. payag tayong lahat dyan, ano? Actually ngayon, pag nagbasa ka ng mga news feed sa ating pong mga YouTube o sa Facebook, makikita mo na may mga katanungan din ibinababa, yung mga pamunuan din ng mga Meralco, Oo. sa mga May mga ano rin sila, Oo. agam-agam. Yes, yes, yes. Opo. Kasi sabi nga nila, saan naman namin kukunin yung Actually, recovery cost nila? Oo. Actually, Sec, yung kailan ba yun? News kahapon, Mm. tinanong si Secretary Garin ng Energy Mm. kung ito ba ay magagawa agad Mm. ang pagtatanggal ng system loss. Ay, ang estimated nila is give them 1 year para daw repasuhin at ayusin yung pagtatanggal ng system loss. Oo. Pero ang agam-agam, gaya nga nasabi nyo, Sec, ang agam-agam ng Mayroon mga talagang- power corporations ay saan naman namin kukunin? At ang demand nga ng mga power corporations natin dito ay power companies ay sana magkaroon ng subsidy ang gobyerno. Para sa ang kanila. yun ang para sa Pero kanila. yung subsidy na tinatawag, ang alam ko po sa mga electric cooperative, may mga subsidy binibigay yung NEA, National Electrification Administration. Administration. Pag mayroong mga co-op na medyo non-performing nga dyan sila umaalalay. So, ibig sabihin yan, pagdating sa co-op, may mga tinatakbuhan naman sila eh. Kasi may tinatakbuhan. Pero kanina may napanood akong sinasabi, kung hindi man buo na matatanggal, siyempre kailangan mo rin kailangan mo rin tingnan yung mga maliliit na cooperatives Kung hindi man buo kasi ngayon ang allowed na pagpapataw ng charges, yung system loss charges natin ay hanggang 10%. At kung sakali nga sabi nila, may panukalang isang ekonomista kung hindi man buo, kahit papaano alisin na yung at least hanggang 3 to 5% na lang. Malaking bawas yun. Tapos, wala na talagang value-added tax na Yes. ipapataw. Bakit? Tanggalin na yung Sabi, value-added tax. Paano nagkaroon ng value-added tax yung wala? Loss nga di ba? Oo, Paano tama. nga, di ba? Ako nagtataka rin, Kap, paano nagkaroon ng value-added tax yung system loss? Wala nga, Nawala nga hindi nga natin na-consume Nawala sa Paano sistema. nagkaroon ng value yung wala? Hindi ba? Tama. Ang tingin ko, yung buong walang value-added tax ang charge na yon, pero yung system loss na tinatawag, medyo babaan naman. Yan Yung 3 to 5%. Yan ang babantayan natin kapag naipasok na yan sa mga komite sa Kongreso. Na yung Pero hindi kasi bawas lamang ang inilatag ng ating Pangulo. No? Talagang tanggalin. Tanggalin talaga. So ang inaasahan dyan ng mga kapwa natin Pilipino ay Mawawala. 100%. Mawawala. Oo. Yung yun ang sinasabi. Although sabi nga talagang medyo mabigat yan sa mga kumpanya, pero ang sabi naman nila tingnan natin yung libro nyo. Diba? Kung talagang hindi nyo kaya kasi marami naman daw yung mga cooperative kung gumastos matindihan din diba? So ang ibig sabihin yan, ngayon at wala nang hindi na po pwedeng ipasa ang mga losses na ganyan, ay talagang magsikap silang walang manakaw. Kasi ngayon dahil nga sa nakawin nyo man yan, yung mga nagja-jumper, wala naman kaming pakialam Diba? Maski yung kapitbahay mo nagnakaw, hindi naman masyado ng cooperative yan kasi marirecover din naman nyo yan Di ba? Pero kapag wala, talagang yung mga inspektor ng mga kooperatiba, talagang pupunta talaga. Kasi siyempre malaking mawawala sa kanila. Pero ngayon, tingnan natin, katakot-takot mang jumper yan, hindi masyadong aaray ang sapagkat tayong sumasalo Hindi ba? Parang ganon. Pero kaya nga, ang kagandahan nitong utos ngayon ng presidente, talagang magsisikap talaga ngayon pa lang. Magmo-monitor na agad yung mga co-op na bantayan natin kung sino kasi pag mawala. Trabaho naman talaga nila mag-monitor ng mga nawawalang kuryente nila. Diba? Kaya ako, ang aking take talaga dyan, mawala yan, dalawang mawala. Mawala talagang, hindi lang yung value-added tax ng ng system loss ang mawala. Yung buong value-added tax ng kuryente. Kasi biro mo sa akin, ang binayaran kong
value added tax doon sa 8,600 na ano ko. Almost 1,000 lahat pag pinagsama-sama mo eh. Malaki System talaga. loss, value added tax. Palagay ko ganun ka rin, Kap, di ba? Opo, totoo yan. Totoo yan. Oo. Talagang itong mga nakaraang ilang buwan, talagang napakabigat po ng bayarin sa kuryente. Mm-mm. Kaya nga, napapanahon talaga na ito ay tutukan na. Mm-mm. Malaking Ano po? pasanin talaga. Kung natututukan po ng ating gobyerno, yung sa mga flood control Mm-mm. at sa mga iba pang mga Bagay-bagay. bagay, siguro ito yung talagang mabigat na suliranin na kinakaharap ng ating bansa. Yes, At oo. doon din sa SONA-SEC na sinabi ng ating Pangulo na tignan ulit ang posibilidad na magkaroon tayo ng nuclear power plant, no? Na buksan at tignan ulit ang anggulo ng nuclear power plant na possible na magbigay sa ating ng mas mura at alternatibong paraan ng pagge-generate ng kuryente. Mm-mm. No. At Meron pa nga doon sa sinabi rin sa news na ano ko kahapon na hinihikayat ng national government kung sino ang may gusto na magtayo ng mga nuclear power plant facilities sa kanilang mga lugar at bibigyan ng insentibo ng national government. Okay. Yun nga. Kaya nga sabi ko nga kung ang ano ba yung regulatory body ng ng mga cooperative ERC, ERC. Energy Regulatory Commission, Mm. kung magtatrabaho yan ng gusto kagaya ng pagtatrabaho ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mm. Kasi ang regulatory body ng mga Bangko Sentral, ang regulatory body ng mga cooperatives, yung Energy Regulatory Commission, kung talagang gagampanan nila yung pagre-regulate, kasi parang ang pakiramdam ko sa ERC ngayon umaasa na lang itong sinubmit. Di ba? Ito yung mga, kasi pina-approve lahat ng, ito yung rates namin. Pero hindi naman sila masyadong nag-i-inspection. Yung bang hindi nila masyadong tinitingnan. Yung performance talaga, ano bang effort ng kooperatiba para mabawasan yung mga system losses na yan? Wala eh. Di ba? Pero kung ngayon pa lang talagang, sabi nga nila, gagampanan nila. Kagaya ng ginagawa ng Central Bank ngayon, na lahat ng ginagawa ng mga bangko, hindi maaring kailangan na aprubahan ng Bangko Sentral. Ganun din sana yung National Electrification Administration, tingnan nila yung mga kooperatiba para makagawa ng paraan. No? Kayo ipinapato, bagamat allowed kayo ng 10%, binibigyan namin kayo ng ceiling. Hanggang dito lang dapat ang kung wala, ipapasara namin. Ganun, di ba? Pag umabot kayo ng 10% na losses dyan, blacklisted kayo, dapat hanggang 3% lang para mag-e-effort ba yung mga kooperatiba. Kasi ngayon, hanggang umabot ang allowed kasi na losses ay hanggang 10% eh. Mabuti nga ang Sameco natin, 6% lang ngayong buwan, yung nakarang buwan. Ang pinataw sa ating losses ng system loss na yan ay 6% lang. Pero 6% is 6% malaki pa rin. Malaki. Ang kanong binayaran ko almost 500. Aywan ko kung nakikita nyo sa sir. sa mga billing ninyo. Pumipikit na lang yata si Kuya Minsan Richard. itatanong na lang natin kung magkano ba yung bill ng kuryente. Ayaw na natin halos makita yung kabuuan no? Pero malaking tulong. Malaking tulong. At sana magawa na agad ng paraan ng Kongreso na ma-aprobahan This year ma-aprobahan yung IPERA na tinatawag. This year iripaso talaga. ang IPERA. Para mag-reflect na ako bilang consumer, ang gusto ko 100% na talaga mawala plus yung value added tax, hindi lamang ng system loss kundi yung buong yung buong bill natin sa kuryente wala ng value added tax. Yes. Kasi diyan nga yung diyan tayo umaaray eh. At saka, I think naman, Sec, bilang chairman ng Trade, Commerce and Industry, may mga kaparaanan yung mga kumpanya para ma-recover. Lalong Meralco. Yes. Alam, Meralco, profit-oriented dyan eh. Oo. Ang sabihin natin, baka wala yung mga cooperative Sino kasi ang chairman ng Meralco? Si di ba? si Pangilinan. Pangilinan. Yun, doon ko nabasa yung comment niya na Manny Pangilinan, saan yung may-ari kukunin ng ng Cebu Pacific yan. Sana nila kukunin. saan nila kukunin? Oo. Na sana bigyan ng subsidiya galing sa gobyerno. Alam na nilang gagawin nila yun. Kambira naman. Tayo nga, naghahanap tayo gumagawa tayo ng parang para mabayaran eh. Oo. Di ba? Yung bill mo, 10,000. Di ba nakakagawa tayo ng parang para mabayaran? Sila ka pa kaya And I think di ba? for a long period of time. Yes. Siguro Alam naman. nilang gagawin yun. Kaya mga negosyante yung mga yan eh. Tsaka dito kuya makikita natin, Sec, no?
na tama naman yung naging hakbang ng ating Pangulo na umpisahan doon sa totally wala. Kasi yan mamaya, dyan napapasok yung bargaining. Oo, yung tawaran. Yung tawaran. Oo. Hindi kaya, baka ito lamang, ilang porsyento lamang. Doon na. Kesa naman magbibigay ang Pangulo ng porsyento agad. Tapos, Tatawad pwede pa. naman, pwede naman palang mas mataas doon sa hinihiling. Oo. Kaya tama na ito po yung Nasabi niya. announce po natin Pangulo. Kaya doon kinocongratulate po natin ang ating Yes. Pangulo sa Oo. nailahat po sa zona na yan. Isa Oo. talaga sa Talagang malaking kabawasan yan. At saka yung pagtaas ng exemption ng buwis, ano? Yung Ayun. bagay yun. Yung mga 350 ngayon, pag kumita ka, ibig sabihin exempted ka. At Exempted saka ka. sa atin, may epekto yun. Kasi yung exemption natin, 350. Doon pa lang sa after 350,000, doon pa lang mag-aano yung kwenta ng buwis natin eh. Kaya habang tumataas ang exemption, kahit pa paano, may bawas din tayo. Okay. Di ba? Kasi Sa ano income yun eh. tax natin. Halimbawa, 450 ang ano mo, ang Sa 100 na lang kunyari, ang ano mo is 500 ang Ang- income mo. the whole year. Oh, di ang taxable mo na lang 150 kasi exempted na yung 350. Okay. One- Diba? 500. Oh, nababawasan. Hindi, ganun ba ang... Yes, ganun sa train law okay. natin. Oh, ganun yun. Mas maganda kung Maganda ganun ba? pala ang maging Oh. computation Kunyari, niyan. 400 ka lang, di 50,000 na lang yung Ba, taxable maganda. mo, di ba? O, hindi kasi nung narinig ko yan, ang inaakala natin, pag 350, yun nga yung may exempt. Pero pag more than that, hindi naman nabanggit agad doon na doon ka palang ulit magsisimula after 350. Hindi, kasi Hindi. applicable Doon sa lahat yun. Ceiling mo na yun eh. Ceiling mo yun eh. Kaya nga eh. Kung 350 nga, sinexem mo, ako lumampas na ako ng 50. Oo. So, Starting. 50 mil na lang yung taxable income ko. Oo. Kasi exempted na agad yung 350. Oo. O di malaking bagay, Kaya nga, di ba? maganda. Oo. Hindi rin agad nag-sink in sa akin yun. Oo. di ba? Kasi tayo, Ganun yung paliwanag kanina. Oo. Tayo- Malaking bawas din daw yun sa mga, maski hindi ka pumasok sa 350, at least kukunti na lang yung babayaran mo. Tayo Kasi nga pag 350, walang buwis eh. tayo nga na empleyado din ng gobyerno sa KEP, talagang nagbabayad din tayo ng income tax na. Yes. Buwan-buwan yan. Yes. Buwan-buwan kinakaltas sa... Kaya nga. At malaki ang ano natin, malaki yung taxable income natin. Di ba? sabi ko, Pero kung may 350 agad na exemption, di ba? Di laking bawas pa rin. Kunikwenta ko nga, Sek, eh. Yung sahod ko sa isang buwan, sabi ko parang 1/4 yata nababayad ko sa tax ko. Sabi ko, iba pa yung contribution natin sa Kasi nasa 25% yata tayo. PhilHealth. Yes, I am. GSIS. Kasi ngayon, 900,000 annual income mo to 2 million, parang 25%. Sabi ko nga, parang Malaki talaga. parang tinitingnan Malaki ko, talaga. 1/4 lang yata ng kabuang sahod ko yung take home ko. Sige. Medyo kinakapos tayo ng oras. Mayroon tayong pag-uusapan pa sana. Pero dahil pinahabol natin si Kapitan, ikwento na lang niya muna yung mahalaga niyang panukala, yung speed hump. No? Ano ba ang status ngayon? Yes. Paliwanag mo lang. Public hearing. Katatapos lamang noong public hearing, noong, kailan ba yan? Nakaraang linggo. Last week. So hopefully, dito sa pagbabalik natin sa session sa Tuesday ay madala na siya sa second reading agad for interpellation at maaprubahan. Napakaganda po nito sa akin po mga kababayan dito sa IBA na kung saan yung ating mga barangay roads, feeder roads na talaga nagiging suliranin masyado, yung napakaraming paglalagay ng mga unregulated speed humps. Sa ngayon, unregulated lahat dahil wala tayong batas. Sa to, Kaya minabuti po ng inyong lingkod na gumawa po ng isang ordinansa para po magbigyan po ng maayos na mga speed humps yung ating po mga lugar. Pero tatalakay natin yan, Sek, no? Siguro sa mga susunod na kapihan natin kapag ito po ay naaprobahan na. Basta mayroon nung panukala na idulog na sa bayan yung regulating and ano ba yun? Anong title nun? Regulating and maintenance of Roads. speed humps. Yan, No? yung Merong kabuuan. mga ganun. Opo. May kopya ako. So hopefully The installation, regulating the installation opo. ng mga speed humps ng ating mga kalsada. At ngayon po, unregulated yan, bagamat hindi na tinatanggal, pero napakaganda kung mayroon tayong batas na susundin. Oo naman. Para magkakaroon ka ng... Ito, proposed ordinance regulating the construction of speed humps on barangay roads, feeder roads within the territorial jurisdiction of municipality. Linawin lang natin, ang mayroon lamang
pagpayag dito sa ordinansa yung mga barangay roads, Barangay roads, feeder feeder roads, at saka mga interior, no? Yes. Pero yung mga National road, provincial road, municipal hindi roads, kasama. wala. Opo. Hindi po siya kasama. Yung municipal, including Hindi rin po yung hindi rin po municipal. kasama. At ang mga binibigyan din dito yung paglalagay lang lalo dun sa mga zona like school, hospital, yan yung mga ano. Opo. So yan may mga tatalakay natin. So mayroon na hong panukala sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon na mga kababayan natin na para bang galit na galit doon sa mga mabilis magpatakbo at Opo. gustong maglagay, wala hong ano yan. Wala pa ho tayong batas. Kaya wag po muna yung ano ha, Lagyan. o lagyan. At saka kung sakali po kung talagang may batas na at gusto nyo maglagay ng humps, ano po yan, sagot ninyo. O magiging sagot ninyo. Maliban na lang kung ang barangay ang magpapagawa. At ano, Tama may po, may tama tamang sukat May tamang sukat at din. tamang taas. Tamang ng ano. sukat, tamang So lapad. mga gaano ka yung target time nyo para ito ay maipasa? Siguro mga Within a month or no? sa August po, pasado na po Oo. yun. But I think sa second reading, incomes in period of interpellation, parang wala naman na siya. Masyado. Dahil halos lahat naman tayo. Halos nandun lahat doon. na nandun. So Doon, pagpapasok siya ng committee report ng susunod nating sesyon, August na. So ang susunod dyan ay second reading at kung wala nang masyado, so tama August nga. So August. malamang dadalhin sa provincial board for review October. Mga ganun po. October po pwede na siyang Yes. maipatupad. Tama-tama naman kasi doon sa ating mga kasamang punong barangay, at least may isasama na nila sa pagbabudget Next year. next year na maglaan ng pondo para doon sa pag-construct ng mga regulated speed humps sa kanilang mga barangay. Ayun. So Tatanggalin yung mga hindi tamang paglagay at itatama po natin ang lahat ng ito. So may mga susundin talagang batayan. Yes Oh, po. Kung gaano yung distansya from another hump to yung pagkakasunod, no? Actually, isusunod ko po dyan. Ito siguro kunin kong kasama si Kuya Raydag dito sa susunod pong ordinansa na ipapanukala po ng inyong lingkod. Ito pong ipagbabawal po natin yung mga drug racing dito. Kasi doon sa lugar ko sa Amungan, kadalasan dahil napakaganda ng lugar, lalo doon papunta sa may sa La Farm at saka sa Ulpoy. Olpoy. Ang gaganda ng kalsada Dahil, dahil oo, na ipagawa na po Pagawa yan. na yan. Naipagawa na yan. Pero bagamat magandang kalsada niyan, hindi ka naman ganun kaluwag. Tama po. So tapos ginagamit lang dahil bibihira pa ng dumadaan. Yes. May mga nakatira na rin doon kahit papaano, 'di ba, na maabala pagdating sa ano. Maganda So may panukala, may plano kayong ganon. Opo, bali binabalangkas din po natin yan ngayon para talagang yung safety talaga. Kaya si Kuya sabi ko itatap ko din para siguro hopefully dalawa kami mag-auto nito. Ano ba? Kasi karamihan ng aksidente, minsan fatal pa, ay sa motorsiklo. Yes. Bagamat na ako ay Na po nagmumotor. pwedeng iwasan. Kaya nga hindi na nila tinatawag na vehicular accident road crash yata. Road crash ang tawag. Kasi nga, pag sinabi aksidente, preventable naman Di ba? Ibig sabihin, yung mga vehicular traffic pwede namang maiwasan. At saka, Kung tama lang yung ganap hindi bilang naman isang siguro driver. tamang magkaroon Motorista. ng karera sa national highway. Oo. Oo. Pero dito nung araw, may drag racing dyan sa may, May papunta Marangla. Santa Barbara. Mayroon, Doon sa marangla. lugar nyo. Hindi, kaya natin gusto ipanukala na ito, Sek. Alam mo kung bakit? Dahil ang ating pong buting congresswoman at ating gobernador ay talagang porsigido para ipagawa ang lahat ng mga bypass road. Yes. At napakaganda ng mga bypass road. Kung titignan mo talaga, pwede talaga magkarera yung dalawang motor dyan. At I think yung last week, di ba, present sa atin ni Nanay Nanay Bing Bing. na may bubuksan ulit na bagong bypass road dito sa Tama. atin. Bangan Talinga. Yes. Oo. Alam mo sa totoo Kaya lang, unahan na natin Yes. na meron natin Oo. tayo Yes. mabawal na karera dyan. baka sila naman, marami tayong gagamitin. No? Unahan na natin na yung iniisip ninyo, iniisip na rin namin pigilan. Kasi pipigilan mo sila o hulihin mo yung mga nangkakarera dyan. Kaya ano ipapataw mo? Yes. Meron Parusa sa nga kanila. akong experience dyan Kasi every afternoon, tumatakbo ko dyan sa bagong bypass road natin Santa Barbara, Palanginan. Tumatakbo kayo, nagwo-walking. Walking. Takbo talaga. Walking, takbo. Running. Running. Tumatakbong May walking. sinita ako minsan. Mm. Dahil ang dami naming naglalakad doon, ang dami naming tumatakbo doon, biglang nagtitestingan sila ng motor. Oo. Then sinaway ko, Sek. Mm. Malaman-laman ko hindi tiga-iba. Mga Palawig
mga dayo pa. So, sabi ko, ba't kayo dumadayo dito na? So talagang advance mag-isip yung ating Mm. sa chairman ng Barangay Affairs. Alam mo, sa totoo lang, halos lahat ng mga panukalang batas po pwedeng ipasok ni Kapitan Rodo. Sakop Kasi niya lahat Barangay Affairs no? May kinalaman lahat sa barangay Kaya maski anong batas maaaring Natatandaan mo kuya nung bagong mabuo yung 13 Sanggunian. Oo. Di ba sabi ko dapat lahat ng committee kasama ako dyan. Oo nga. Oo nga. Kasi lahat talaga papasok sa Barangay barangay. Affairs. correct. Oo. Okay. Nagkataon isa lang kasi ang kinuha niya. Kasi yung Barangay Affairs pa lang, loaded na. Loaded na. No, Pero ang daming, hindi ibigay sa akin yung review ng barangay Yun ordinances. nga. Yung So, medyo although pinagsama. pinagsama Oo. na. Pero kung tutusin, lahat ng nangyayari ay barangay affairs talaga. Kasi lahat naman ng bumubuo ng bayan ng iba nasa barangay. Nasa barangay. At kukonsulta mo rin yung gagawin mo mga ordinansa sa barangay. Pero mas Yes. matutuwa siya dahil doon sa ginawa nating pag-aproba ng pagbili ng procurement natin ng mga surveillance camera. Yes. Ah, Di ba? oo naman. Pero Oo. pag-usapan natin yan dahil wala na kinakapos na tayo sa oras. Okay, Palagay ko, sige. matindi ang matindi ang saya. Mm. Totoo yan. Nag-uumapaw ang puso sa galak. Ibig sabihin, Correct. enlargement of the heart. Lumalaki ang puso. Enlargement of the heart, nag-uumapaw ang puso sa galak. Yan. Sa mga ginawa natin, kailangan talaga nating ikwento sapagkat tuwing session naman, lagi may pasabog lagi si Kapitan ng mga panukala. Kaya mahirap pakawalan ito sa sa mga susunod nating mga sanggunian O, di ba? Natin, kailangan nandiyan ng wisdom ng isang Richard Redondo na pinanday ng Thank kanyang you. tatay sa panahon. Ni Ah. Kuya Badong, no? Correct. O sige, paalam na tayo at wala na tayong Masyado masyadong... na kuya magpaalam. Maraming po salamat sa lahat po ng nakinig dito po sa Kapihan sa Sanggunian. Gusto ko rin kasing batiin. Kagagaling ko kuya, hindi ka nakahabol doon. Oo, Magkakuya kasi kami nito sa Northern Horizon Oo. Eagles Club. Kasama po natin sila, nag-community service po kami para doon sa Nutrition Month dito po Yes. sa ating bayan. Kaya binabati ko ang mga kuya, Kuya namin. ate, dito po sa bayan po ng iba. Lalo-lalo na sa atin sa Northern Horizon Eagles Club. Yes, at siyempre sa aking mga kabarangay sa Barangay Amungan, Fly High Amungan, good morning po. Yun. At muli, nagpapasalamat po kami sa isang oras na naman. Sek, Yes, Kuya oo. Richard, Parang ganun-ganun lang. yes, sa isang Parang oras ganun-ganun lang, ng kwentuhan, talakayan at kwentuhan at dito sa atin, dito sa Kapihan sa 13th Sanggunian at samahan niyo po muli kami next week Yun. para po sa isang pag-uusap ulit. Yan, parang sa napakasayang kulitan, Binabati namin yung ating mga kasama na sa Sangguniang Bayan, sila Vice Mayor Joan Ballesteros, Ate Margie Maniquis Noveno, Kuya Car Eric Rico. Yes, nagkaroon tayo ng committee hearing kahapon. Napaganda rin pinag-usapan. Pero Madami nag-comment. haba na naman ang ating usapan. Madami kapag, nag-comment. Anyway, yes, opo. SB Edge Martinez, siyempre ang pinanday ng panahon. Badong Redondo. Yes, Yes. makapaluin tayo. ang mag-isa. pinagmanahan sa kaugapuhan. Yes, Oo. yes. Ang puno, ito ang bunga. Yes. Oo nga. At siyempre, SB Paulo 14 at ang nag-aantay ngayon na talagang inaantay tayo, kuya. Maitim, ngunit maputi ang damdamin. Yes, SB Edgar Edgar Payumo Payumo. at ang ating Coco Martin ng Sanggunian, SB EJ Falurin at siyempre ang ating Pinsan pamangkin mo. mo. Sabay pa tayo. SK Federation President SB Migs Villamin. Ayan, Yun. at siyempre po mga kaibigan, hindi ho maisa sa katuparan o hindi kami makakapaghatid ng mga gandang balita at mga talakayan kung wala po ang ating mga masisipag na production staff sa pangunguna ni Jack Rosete. Yan ang Engineer ating Jack. production head. Engineer, sound engineer, tsaka technical. At syempre yung mga gwapong mga kasama, si Don Archie Panganiban. Ayun. Yung ating audio director. Uy, meron palang ganun ngayon, Director na siya. Sound, engineer. Engineer and Director. Oo, pero wala muna itong ating makeup artist ngayon. Nakalimutan kami ni si Baka busy. Ina Gutierrez, At of course, pasasalamat natin sa ating masisipag na
news writer at broadcaster si Aljon Del Almedina. Napakagandang boses po na newscaster natin. At ating production news writer pa rin, OG Monica Miklat. Pagaling ka, OG, kasi medyo may Get well soon. konting karamdaman. At syempre pa sa ating station manager ng radyo natin, George Batigas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli kami po'y nag-aanyaya. Kapag mayroon po kayong mga isyong dapat malaman, ating pag-usapan dito lamang sa Kapiyan sa Sanggunian. Our town, our radio, Radyo Natin. Serbisyo ng bayan, ating pag-usapan sa Kapihan sa Sanggunian. Halina't magkape, makipagkwentuhan.